Hello mga bossing, magandang gabi. Ayan, may box tayong dumating dito. Ayan, nabuksan ko na siya. Nagloka kasi yung isang camera kaya ulitin ko yung video. So itong box na to galing siyang Thailand. Ayan. Mga 3 weeks nating inantay. So ang laman pala na ito mga bossing is gas tank. Ayan. Gas tank to pang FI, alloy gas tank. So ito yung laman niyan, ayan. Pang FI conversion to mga bossing. Itong gas tank na to. So bali, ito rin yung gamit ko dun sa Mio 4 valves ko na FI. So bali kasi yung Mio ko, 'di ba, FI na siya mga bossing. So gantong gas tank yung gamit ko. Pero itong nasa harapan nyo, upgraded to. Mas malaki yung capacity ng gasolina. So ayan, check lang muna natin. Ayan, pag bumili ka na ito mga bossing, ayan. Ito yung takip niya, Duroscas. Yan. Tapos, may fuel pump na kasama. Bali mga bossing, yung fuel pump nito pang Honda ito mga bossing ha. So, bali, ang provide mo na lang pag bumili ka niyan is ito. Yan. Bracket ng fuel pump dito yan. Yan, dyan nakalagay yan. So, pang Honda rin to mga bossing. Ito galing sa PCX to. Ito, nakakuha ko sa PCX. Tsaka yung sensor niya. So, bali yung sensor niya, may 4 na wire. Kailangan mo lang i-rewire kung magko-convert ka. So, yung wire nito sa floater naman tsaka sa fuel pump. So, ang wiring nito positive, negative lang naman. So ito yung gamit ko, ayan, shoutout ko lang sa kaibigan ko, ayan, Marvin Slegdagan, sa kanyang galing to. Ayan, itong bracket na to. Pero ito naman, may nabibili sa Shopee na ito mga bossing. Itong bracket na to, tsaka yung sensor ng fuel pump. So pakita ko lang, ayan, upgraded na to yung gas tank na to. So ibig sabihin, mas malaki yung capacity nito kaysa dun sa gamit ko na gas tank, pero parehas yung design. Ayan, nasa ibabaw yung fuel pump nya. So ayan, pakita lang natin. Ayan, malaki siya. Ayan. So andito yung yung fuel tank ko na ganyan din. Ayan, pakita ko lang din para may comparison, para makita nyo yung difference nila. So ito mga bossing, ito yung fuel tank ko na alloy. So ayan, sa ibabaw pa lang kita nyo na yung difference siguro, na mas malaki itong isa kaysa dito. So ayan, pakita lang natin. Ayan. Tapos ayan. Tapos yung sa gilid, so ayan mga bossing, ito yung gilid. Dito kitang-kita na agad kung ano yung difference niya. Ayan, pansinin nyo tong side na to, tsaka yung dito. Ayan, malaki yung nandito kaysa nandito. Tapos yung sa likod, ayan. So ayan, yung likod, kita nyo na. Ayan, may paganyan siya, nakaangat pa siya. Hindi tulad na itong sa akin, ayan, naka-flat siya. So bali itong gas tank na to, itong nasa kaliwa, itong upgraded. So bali ni-request ko to na ganyan dun sa kaibigan nating Thailander. So ito kasi napansin ko nung pinagmamasdan ko siya isang beses. Nakita ko, sabi ko parang pwede pang i-upgrade. Ayan, yung nakikita nyo sa screen nyo, ayan, may space pa siya. So napaisip ako, sabi ko pwede pa siguro i-upgrade to. So sinat ko yung kaibigan nating Thailander, yung kinakuha ko nito. Ayan, sabi ko baka pwede pang i-upgrade to, gawan niya ako ng sample. Medyo dumudugo lang ilong ko pagkausap ko si kaibigan nating Thailander kasi English yung salita niya, pero okay siya mag-English, maintindihan mo. So ayun nga, back to the story. Ayan, sabi ko sa kanya, gawan niya ako ng ganito. Kasi pag nakakabit siya, nung sinara ko yung upuan, sabi ko may awang pa. So pwede pang i-upgrade siya.
Kaya ito na yung naging resulta. Kumbaga, ito yung naging successor netong gas tank na to. Tapos mga bossing, pagdating naman dito sa tornilyuhan, ayan, pasok na siya doon sa chassis ng mga Mio carb type natin. Siguro may konting adjustment kung hindi siya tapat doon sa tornilyuhan. Pwede namang palakihan yung butas tulad netong ginawa ko doon sa gas tank ko. Ayan. Pero overall, okay naman siya. Goods na good siya para sa akin. Kaya ito yung mga nire-recommend ko sa mga customer na nagtatanong sa akin. Tapos mayroon akong goma rito mga bossing. Ito yung goma naman sa sa original na gas tank ng Mio. Yan, pwede rin siya rito. Ayan, papakita ko. So ayan mga bossing, ayan yung itsura niya. Yan, may goma pa rin sa gilid ng gas tank. So 'di ba yung carb type na gas tank ng mga Mio, may ganyan. So yung purpose naman yan para halimbawang napasobra yung lagay ng gas, may tumapon na gas, ayan dyan. Yan yung sasalo. So hindi siya directed sa ilalim or mapunta sa makina. So pakita ko siya mga bossing, yung nakakabit ito sa motor tsaka ito, para mapakita ko yung difference niya. So kayo na bahala umusga kung ano yung hatol nyo dito sa naisip ko na to. Yan, upgraded na gas tank. So sa capacity mga bossing, ang sabi ng kaibigan nating Thailander, ito daw is 6.5 liters. Ito naman is 5 liters to 5.5 liters. So ayun mga bossing, isalpak natin siya. Ito muna para ayan, makita nyo na ang video yung itsura niya pag nakasalpak dun sa motor. So ito pala yung motor ko. Ayan, unang makina. Inaambag na nga, puro aligabok na siya. So isasalpak ko muna siya mga bossing. Pero hindi ko na mabibidyoan yung pagsalpak kasi yan, cellphone lang yung gamit kong pag video ngayon. So mga bossing, ito yung gas tank. Yung sa akin to, yung yung hindi upgraded yung capacity. So ayun yung itsura niya pag nakasalpak. Yan, ganyan yung pwesto niya ng fuel pump. Tapos may hose pag ganun. So pakita ko sa inyo kung yung difference nila, yung sa mga spacing. Okay, dito sa side na to, sa may side ng tambucho, ito. So ito yung itsura niya. Ayan. So ayan, ilalak ko yung upuan. So ayan, nakalak na yan. Ayan, makikita nyo, laki pa ng space niya mga bossing. Sobrang laki pa. Ayan. Ito yung upuan. Ayan. Tapos punta tayo sa kabilang side. Ayan. Ito yung sa may fuel pump. Actually, hindi pa nga siya medyo nakasagad kasi walang bracket. Ayan. So, baba pa yan. Ayan. Malayong malayo pa yung fuel pump doon sa mismong upuan. Yan, magandang pang project bag talaga to. Itong tank na to pag FI conversion. Tapos ito, ayan, medyo tinabas ko yan kasi yung fuel hose niya, ayan, dito nakadaan yan eh. Diyan nakapadaan. So ayan. Ayan, malaki pa siya. Testingin naman natin yung isang fuel tank, yung mas malaki. Okay mga bossing, ito na, nakakabit na yung isa pang gas tank, yung bagong dating. Ayan. So singit ko lang, ayan, makikita nyo ganito na yung harness ng battery ko, kaya ganyan yan kasi malaki na yung battery na gamit ko. Yung isa, halos sakop na tong isang buong U-box niya, kaya ganyan na siya. So ito yung itsura nung yung isa, yung malaking gas tank. Ayan, nakakabit din yung cover sa gilid. Yan, subukan natin isara yung upuan para makita nyo rin yung difference nila.
So itong side na to, yan, in-lock ko yung upuan. So hindi siya malak. Hindi siya malak kasi ayun, kita na agad dito, tumatama yung sa gas tank clamp niya doon sa ilalim ng upuan. So ang adjustment na gagawin mo dyan, tatabasin mo yung upuan, yung kung saan tumatama yung gas tank clamp. Kung saan tumatama yung gas tank clamp, yung part ng upuan. So yan, mas malaki kasi itong gas tank clamp na ito, napansin ko kaysa doon sa gamit ko. Mamaya subukan natin ikabit doon para tingnan natin kung may may improvement, kung malalaki yung upuan. So sa bagay na to mga bossing, hindi naman siya big deal kasi ang importante naman malayo yung fuel pump dun sa ilalim ng upuan. Itong fuel pump bababa pa yan kasi wala pa siyang bracket. So ayan, lipat tayo sa kabila. Ayan, ito yung kabilang side niya. Ayan, dito pa lang kita na agad na nakadikit yung ilalim ng upuan dito sa sa fuel cap niya. Tapos yung sa ilalim, ayan, yung itsura niya. So hindi siya nakadikit mga bossing. Actually kasya pa nga yung hintuturo ko, yung dulo ng hintuturo ko. Tapos ayan, sa fender niya, ayan, di ba may nakaumbok. Yung nakaumbok na yan para yan sa sa gulong. Kasi yung hugis ng gulong. So hindi rin siya nakadikit. Yan, kung kita naman. So ang problema lang dito, itong gas tank cap na to. So ikabit natin yung isa, yung sa akin, kasi mas manipis yun. So ito yung mga gas tank cap. So itong nasa kaliwa, ito yung para dito. Itong nasa kanan, ito yung sa akin. So ikabit natin siya. Yan, mas manipis. So may problema siya mga bossing, mukhang hindi siya sasagad kasi itong gas tank cap na to mukhang para dun sa talaga sa dun sa gas tank ko. So ayan yung sagad niya. So hindi siya sasagad, hindi tulad na itong isa. Ayan, mukhang para dito talaga siya. So ang option na nakikita ko dito mga bossing, it's either magtatabas ka dyan sa ilalim ng upuan or ipapamachine mo to para mabawasan, para numipis siya. Ganyan. Try natin na walang ganito. Yan, tanggalin natin. Tapos isara natin. So ayun yung tsura niya mga bossing. Dikit pa rin siya kahit walang gas tank cap. Yan, try natin kung masasara yung upuan. So ayaw din masara. So best option mga bossing, ayan, kung saan tumatama, yan, tatabasin mo siya. So gasino lang naman yan. Itong part na to, ayan yung tumatama. So tatabasin mo siya. So pag tinabas mo yan, yung cap sa foam naman tatama yun eh. So parang sa akin no big deal yun. Pero it's up to you naman mga boss kung tatabasin mo yan or babawasan mo to, or pwedeng bawasan mo rin to tapos tabasin mo yung ando sa ilalim. Tapos may nakita pa ako, ayun ayun yung part na yun, tama rin siya. So adjust, tabas din hanggang masara mo yung upuan. Pero sa akin wala namang kaso yun, napaka maliit na bagay lang nun. So ang mahalaga yan, may gas tank ka na pang FI conversion na malaki. So yun naman yung pinaka importante, yung pinakahabol natin, yung maraming gasolina na mailagay doon sa ating tangke. So yun mga bossing,
Sa mga interesado para sa gas tank na to, ayan, mag-chat lang po dito sa Facebook page. Ayan. Tapos hindi po pala budget meal itong tangke na to mga bossing kasi ini-import pa natin to. Ayan, galing Thailand. So ayan, dalawa siya. Bali yung isa rito kay Kuya Jude. Ayan yung binubuo na CSRK 4 valves water cooled sa shop. Yung nakikita nyo sa screen nyo, ayan. Yan yung motor niya. Yan yung engine niya mga boss. Yan, kasi gagawing FI din yung Mio niya. So, ayan. Isa dyan sa kanya. So, ayan. Sa mga interesado, PM lang. At, ayun. Thank you din sa kaibigan nating Thailander. At meron tayong ganitong klaseng pyesa. Hindi na tayo mahihirapan sa conversion. So, yun nga lang. Hindi siya budget meal. Medyo may kamahalan siya mga bossing. So ayan mga boss, yan yung ating video for today. Yan, gas tank na pang FI. So ayan, sana mabuo na rin tong aking 4 valves. Yan, kawawa naman siya, nakatambak lang. So ito yung makina niya. Yan, kung makikita nyo, dalawa yung magneto side niya kasi bumili ako ng isa. Ito yung nabili ko, 5VV siya. So kaya ako bumili kasi ayan, ito buo itong part na to. So ito yung akin. Ayan, pingas. So hindi ko pa alam kung anong magiging plano rito. Pero baka ito na lang ulit yung ikabit ko. Ipapahinang ko na lang siguro yung naputol. Nasa akin naman yung kaputol eh. So yan, naputol kasi nung bagong buo to, nung naka-carb type pa to. Inakyat ko ng marilaki. Nabasag. Kasi dito nakakabit yung ano yan eh, yung ignition coil niyan dati. So yan, abangan nyo yung part 2 nung kay Kuya Jude na binubuo. Yan, abangan nyo mga bossing yung conversion. Tapos price reveal tayo sa dulo pag nabuo na. Tapos after nun, meron ding kasunod. Yan, CSRK din ng head nun. Yun naman 240cc, tapos straight na CSRK head, block, crank, pati pipe. Tapos gagawin ding FI engine yun. So yun mga bossing, salamat. So huwag nyo kalimutan subscribe do sa aking YouTube channel. Tapos follow nyo na rin ako dito sa Facebook page, tsaka sa TikTok na rin mga bossing. Ayun, salamat. Ride safe.